Sino ka bang ba, ha? Ang galing na kasama ko, guys. Actually, guys, may dinala ako na, galing kay mama to. Ano to siya, guys? Sili, tsaka yung talong na bilog, yung mapait, tsaka espada. So, tsaka ito, bulaklak po to siya, guys. Bulaklak ka ng babae. So, pag nabuhay ito, guys, bibenta ko sa inyo. So, ito magic flower. Ito, hindi ko kilala kung ano to. Dang! Wala sa mga sako dito sa na si Kuya Choy. Sako dito sa simento. So, ayan. Tutuloy na namin to. Pinakaman niya siya dito. Kung lang dito. Ayun, dito mo dito. Ha? Ayun, tutuloy na. Guys, ano na ho siya? So, yan mga kabayan ko. Dito na naman po ako. Kumusta po kayo? Kumusta? Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na mga OFW. Mga kabayan natin dyan na nakamonitor dito sa Pilipinas na walang ginawa ang itong ating mga kabayan pag tapos ng kanilang trabaho ay manood ng mga video upload dito sa Pilipinas sa mga hinanga natin charity vlogger. Shout out sa inyo mga kabayan ko dyan sa abroad. Ingat kayo lagi. Saan ba kayo panig ng mundo roon? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Like, share, and comment. At no skip. Okay? Mga kabayan ko dyan. Dito sa aking YouTube channel. Randy Channel. Don't forget, subscribe, like, share, and comment. Okay? Pero bago mag-umpisa, shoutout muna kay Pugo Bihero sa kanyang team, kay Krishna, mga Krishna Pau fanatic, mga Krishna supporter, viewers, mga viewers ni Kuya Bal, Ate Jack, Kalinga Prab, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Mga viewers ni Miss Ivana Alawi, viewers ni Senator Rapi Tulfo, at viewers ni Katikram. Shout out! Okay? Mga kabayan ko dyan. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pakisubscribe, like, share, and comment. So, tuloy tayo. Mga kabayan ko. Ito, magbibigay ako ng comment reaction. Patungkol naman to kay Krishna. Mga kabayan ko. Dito, makikita natin na si Krishna talagang napakasimple ng kanyang mga pangarap sa buhay. Kaya nasabi ko, napakasimple ng kanyang mga pangarap sa buhay. Ito ay yung gusto niya lang makatulong sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, at sa kanyang mga tiyahin-tiyuhin. So, ganun lang kasimple, mga kabayan. Kasi may napanood akong upload video niya na isa sa mga kapitbahay nila, di umano, sabi niya, na isang dalaga na kasakasama niya ay kinuha niya para maging katuwang niya. Yung katuwang niya sa gawa ng halaman. At wala namang problema dahil yung lupa doon sa kanila, talagang makikita natin, talagang mukhang matataba naman yung lupa. At mabilis tumubo ang pananim pag ito'y napagtaniman niya. Di ba? Napagtaniman niya ng mga gulay. Mga simpleng gulay lang mga kabayan ko. Na para nila pakinabangan pagdating ng araw pag ito'y namunga. Di ba ganun yun? Kaya masabi natin napakasimple. Dito, napakinggan natin sa kanya na hindi lang pala kambing yung kanyang pinaalagaan sa kanyang tiyuhin, maging yung baboy. At bibili pa siya. Dadagdagan niya yung mga baboy. So, magtatayoro siya ng simpleng piggery lang, mga kabayan ko. Simpleng piggery. At pinapagawa niya sa tatay niya at sa mga tiyuhin niya, yung septic tank. Di ba? Pwede naman yan mga kabayan ko. Kasi alam nyo, malayo yung kailan lugar mismo sa baryo. So, wala pa gaano magrereklamo nun. Pag wala pang kapitbahay, sila lang, wala pa gaano magrereklamo. Pero maganda pa rin, naging plano nila dahil
ano to, gagawa sila ng septic tank. Di ba mga kabayan? Ganun yung mindset ni Krishna. Kaya, hindi tayo magtataka kung bakit marami ang naiinggit dito. Mga buzzers na naiinggit kay Krishna. Dahil may sarili siyang diskarte sa buhay. At hindi siya yung, naninira ng kapwa. Hindi siya naninira ng kapwa. Ginagawa niya yung ikabubuti kung paano makakatulong sa kanyang pamilya. Di ba mga kabayan ko? Kaya nakakatuwa, nakakahanga itong si Krishna. Kung bakit gano'n na lang ako mag-react, mag-comment sa kanya, at pinupuri ko yung kanyang ginagawang kabutihan. Kakaiba kasi siyang dalaga. Kakaiba siyang dalaga. Hindi siya katulad ng ibang dalaga na nasa bahay lang. Siya hindi. Mas gugustuhin pa niya magtrabaho doon sa bukirin nila at igugol niya yung oras, yung sarili niya, sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng hayop. So, ganun siya yung mindset niya. At ang kagandahan naman dito, sinusuportahan siya ng kanyang mga magulang at mga tsuhin. Di ba? So, maganda. Ito, kumuha ko ng video clip, mga kabayan. Panoorin natin kung anong ginagawa nila, Krishna, at ang kasama niyang dalagita. Okay? Ito, panoorin natin. Kayo na umusga, comment lang kayo ha, mga kababayan ko kung ano masabi niyo kay Krishna. Panoorin natin. Ang galing ng kasama ko, guys. Actually, guys, dinala ko na, galing kay mama to. Ano to siya, guys? Sili, tsaka yung talong na bilog, yung mapait, tsaka espada. So, tsaka ito, bulaklak ko to siya, guys. Bulaklak ka ng babae. So, pag nabuhay ito, guys, bibenta ko sa inyo. So, ito magic flower. Ito, hindi ko kilala kung ano to. Dang! Wala sa mga sako dito sa na si Kuya Charles. Sako dito sa simento. So, ayan. Patuloy na namin to. Pinakaman niya siya dito. Kung lang dito. Ayun, hindi ko magaling. Ha? Ayun, kapupul mo. Guys, ano na ho siya. Wala nang magulo. Ako na magputol. Patay ka ba? Dagda na daw? Meron ka ba po? Hindi ko ito sa ako. Sumat, bibili ako ng maraming lagayan ng lupa. May mga kasi, mga gamot. Mga ribs, yung tabaw. Kaya yun yung ako guys, nakasanak magkuha ng lupa. Ano gusto? Nagmo ka? Ano gamot? Gamot ko. Bisa pero saya ko na dulu. Bukang mga dahon na. Dalawa ka niya, pangalan niya. Tumawa na dito.
Masarap po guys. Wala na akong lakas guys. Inubos ito, okay? Bakit? Tulungan pala? Ikaw? Ikaw ba yung kinumog daw? Kaya naman yung magpala, guys. Hindi daw mo. Sige. Yan. Yung kuya niya kasi dati, guys, nag-order din yun sa amin, yung kuya niya. Pinasama ng papa ko, katabas ng damo, gano'n. Sila kilad niyo na, sir? 14 ho siya, guys. Tapos grade 4 ka pa na. Grade 4 pa lang siya. Hindi na siya nag-aaral. Yan. Ito ba ito? Ang galing niya magpala, guys. Kuha lahat ng buto. Ayan. May mga uling pa, guys, oh. Ang daming uling. Ayan, ang mga uling. Ito yung nakakataba sa guys, pag nagtanim ka na, lalo na pag nasa ulingan. Kung natapos ka sa na ulingan ba, magtatanim ka ng mga oops, tatanim ka ng mga halaman sa ulingan. Sobrang taba, guys, sinasabi ko sa inyo. Kanang na pong dili-dulin mo yung ay, ito, yan. Oh, okay. Ha? Oh. Sila papa kasi guys, nandun sa, gumagawa na naman sila ng septic tank sa baboy, tsaka bahay ng kambing. At saka may kasali yung bayo ko. Sinasama ko na lang dito kasi para may trabaho din. Tsaka yung mga tita ko, para madaling matapos. Para matransfer na yung baboy natin. Kasi may dalawa pa akong kukunin. Kay Beth Buagas ako bumili. Dalawa. So, ayun. Di ba? Nakakatuwa eh. Yun, yung kinuha niyang dalagita, ang gusto niya, makatulong din siya. So, hindi niya iniisip ni Krishna yung sa sarili niya lang. Kasi ang gusto niya talaga, makatulong pa sa iba. At ito nga, kinuha niya yung isang dalagita na kapitbahay nila para maging katuwang niya sa pagtatanim ng mga gulay na pagdating ng araw ay pwede nilang anihin. Di ba gano'n yung mga babae? Pero nakita ko lang kasi dito, gumagamit siya ng mga sako. Ang alam ko kasi sa mga ganon, pag gumamit ka ng ganong mga sako, at talagyan mo ng buhangin, tataniman mo ng gulay, yung nangyayari lang yan sa mga, sa mga sentro, sa syudad. Yung sa gilid ng bahay mo, kasi hindi ka naman pwede magtanim, na na sa gilid ng bahay mo sa syudad, kasi puro sementado. So, kailangan mo ng lupa. Di ba ganun yan? Kailangan mo ng lupa na pagtataniman mo. So, kailangan mo ilagay sa sako. Di ba ganun yan? Pero siya,
Yung ginagawa niya, ilagay niya sa sako, yung buhangin, tapos sa kanya lalagyan ng pananim. Di ba? Samantala, kung tutusin, pwede na niyang idiretso ka agad doon sa lupain nila yung kanyang itatanim na gulay. Pwede na yun eh. Di ba? Comment lang kayo mga kabayan ko kung tama siya sabi. Pwede na, linisan lang yung paligid nun. Gabasan lang ng damo. Linisin lang yung paligid nun. Tapos yung mga damo, tanggalin. At saka niya taniman ngayon ng mga gulay. Mas maganda ang tubo ng pananim. Dahil, bakit? Mismo lupa na mismo. Dahil yung lupa nila, makikita natin, talagang mukhang makita ko mataba yung lupa. At mabilis tumubo ang halaman na pananim. Ano man yung itanim mo doon. Gulay, kamuting kahoy, kamuting bagi. Pwede mo na itanim kagad diretso na doon eh. Talong, sitaw. Lagyan mo lang ng bahay-bahay, yung sitaw. Diba? Munggo, sigarilyas, yung mga ganun. Pwede niya nang itanim doon eh. I-direct niya na kaagad. Doon sa paligid mismo ng bahay niya kasi puro lupa. Di ba? Yun lang na ikaw ko lang panuto kay Krishna. Sayang, sabi ko, pwede niya na idiretso yun. Hindi nagpapakahirap pa siya magtabas ng putulin niya yung sako, lagay yung buhangin sa sako. Sabagay, diskarte niya yun. Siguro, ang gusto niya, yung sako na yun, ilagay lang sa tabi ng bahay ng pinapagawa niya kubo. Di ba gano'n yun? Doon sa kubo na yon, lalagyan ng paligid ng mga sako na may mga buhangin at may mga tanim na gulay. So sa paligid, parang bahay kubo style kabayan. Di ba gano'n yun? Pwede yun eh. Pwede yun na style na gano'n. Pero, yun nga, maliban doon, sana, yung mismo yung paligid ng kubo, yung mismo ng paligid ng kubo, lupa yun eh. Na pwede nga pagtaniman. Na pagdating ng araw, mga ilang buwan lang yan, yung mga sitaw na yan. Magbilang ka lang ng mga buwan, 2 buwan, 3 buwan, pwede mo nang anihin. At hindi mo na kailangang bumili pa ng gulay sa palengke. Dahil mismo sa gilid ng bahay mo, nandoon na yung tawag ito, mga tanim mong gulay at aanihin mo na lang. Sariwa pa. Di ba? So maganda yung nasa plano ni Chris. Sabagay, gusto niya lang siguro malibangin kanya sarili. Kaya ganun ang gusto niyang mangyari. Maglagay siya ng buhangin sa sako at yung sako, lagyan niya ng tanim na gulay, tataniman niya ng gulay. At yun nga, sabi niya may bulaklak pa raw eh. Lagyan niya ng gulay at yung mga bulaklak para nga nang maganda tingnan yung paligid ng kubo. Siguro gano'n ang diskarte niya. Di ba? Siguro gano'n ang diskarte niya. Kasi yung nga, nagpagawa siya ng maliit na farmhouse kung tawagin. At nandoon, di kalayuan, nandoon yung kanyang alagang kambing, nandoon yung kanyang maliit na piggery, alagang baboy. O, di ba? So, gano'n siguro yung nasa isip ni Krishna. Marami pang magiging plano pa yan si Krishna. Yan ay umpisa pa lang. Inuumpisan pa lang yan. Katuwang yung kapitbahay nila na dalagita. O, di ba? Nakakatuwa. Na bukod sa kanya mga kamag-anak, mga kapatid, nakakatulong pa siya sa kapitbahay niya. Na walang trabaho, ang mga magulang yung at yung kuya, gano'n din, kasama dati yung tatay ni Krishna sa paggagapas ng damo. At ngayon naman, yung kapatid naman nun. At yung ngayon dalagita, nakita natin na kasama niya. Ah, di ba? So, napakaganda ng mindset ni Krishna. Ang iniisip niya, yung nasa isip niya, kung paano siya makatulong sa kapwa. At yan, mga kabayan ko, ang hindi naiintindihan ng mga bashers niya. Di ba, mga kabayan ko? Yan ang hindi naiintindihan ng mga bashers niya. Kaya siguro, gano'n na lang ang ginagawa, binabas siya para hatakin pababa.
So sana yung mga bashers, maging kuha na sila, maging behave na sila. Huwag nilang ibabas si Krishna. Bagkus, suportahan. Mag-comment sila ng magandang comment na pwedeng kapupulutan ng aral. Di ba ganun yung mga kabayan ko? Na may kapupulutan ng aral na para magawa ni Krishna. So, ngayon, katulad yan, kung mapanood to ni Krishna, doon sa paligid ng bahay niya, ng kubo niya, lupain yun eh. At matataba yung lupa roon. Pwede niya taniman ng sari-saring gulay yun. Yung katulad sa bahay kubo na kung tawagin. Di ba? Pwede yun eh. Tapos marami silang alagang manok, may alaga siyang kambing, may alaga siyang baboy. Di ba? At kung ano pa ang pwedeng itanim doon sa lupain nila na sarili. Di ba? Hindi sila yung nakikitanim sa lupa na may lupa na pagdating ng araw, pwede silang paalisin. Pero yun, sarili na nila yun. Kaya samantalahin nilang pagkakataon na mapagtaniman ng mga gulay at pwedeng anihin pagdating ng araw at kung marami naman, hindi pwede lang ibenta sa paligid. Di ba ganun yun? Kasi kung mapapanood natin sa mga previous upload ni Krishna, yung ibang gulay, ay binili pa niya sa palengke, lalo yung pichay. Na kung tutusin, pwede niyang itanim po sa paligid. Yung mga pichay, bili lang siya ng mga seeds. Ang dami dyan eh, sa mga supermarket, marami yan eh, ng mga seeds. Pwedeng tanim, sari-sari. O, di ba? At yun, itusok niya lang yan doon. Tanim niya na. Lagyan niya ng, bakod konti. Pwede na. Lalo yung sitaw, yung mga talong. Marami dyan eh, na mabibili ng mga seeds, yung mga buto, na pwede nang itanim. Na pagdating ng araw, ay pwede nang pakinabangan pagdating ng araw. So, ganoon. Kaya, maganda yung nasa isip ni Krishna. Maganda. Marami pa yan magagawa siya na mapapanood natin pag binablog niya yung kanyang ginagawa sa pagtatanim. Di ba? Maganda. Maganda yung mindset. Tuloy niya lang yan. Tayo mga viewers, tuloy lang suporta din sa kanya sa panonood. Kahit paano, nalilibang siya. Nalilibang siya. Hindi nakikipagmaritisan sa kapitbahay, hindi nakikipagmaritisan kung saan. Andun, pinupukus yung sarili niya. So, ganun. Yan nakakatuwa. Ito si Krishna. Shout out si Krishna. Pagbutihin mo lang yan. Andito lang kayo mga viewers mo, mga taga-suporta mo, lalo lang mga viewers sa Pubero na nakasuporta sa'yo, andito lang kami. Tuloy mo lang yan. At habang maganda yung ginagawa mo, na habang tatanim ka, ay binablog mo para napapanood namin yung ginagawa mo. Di ba? At katulad yan, yung sinabi ko kanina, na pwede mong pagtaniman at yung paligid ng ginagawa mong kubo ng sari-saring gulay. Di ba? Yan yung mga advice, comment, na maganda, na kapupulutan ng aral, na pwede niyang gawin ni Krishna. Di ba ganun yung mga kabayan ko? Share na sa akin. Sana gusto niyo aking comment, reaction sa video patungkol kay Krishna. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.